Mag-iimbita kayo kanyo ng Giorno. Iimbitahan nyo rin po ba yung mga binabanggit Vloggers? ninyo na narco-vloggers? Tsaka kung medyo curious lang ako, bakit yung sila tinatawag na narco-vloggers? Yun na nga, di ba? Narco-vloggers. Because ang aming teorya, itong mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Yun na nga, di ba? Narco-vloggers. Because ang aming teorya, itong mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Di ba? Sino ang nagbabayad? So, merong talagang nakikinabang na sa kanilang mga pagpo-post ng mga anti-government na nga yung iba. Hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa amin. Mark Anthony Lopez, no, posted, sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our deputy speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Bakla ka pala eh. Bakla ka pala eh. Bakla ka pala eh. Oh, 'di ba? Fact din 'yan, 'di ba? Oh. Ngayon, stupid ka din. No? Stupid ka din. No? Stupid ka din. No, sorry, no. Ang nirereklamo po natin, kasama ng milyong-milyong Pilipino, pribado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news o peking mga issue. Wala hong problema, mag-criticize sila sa amin, sabihin nilang bobo kami, sabihin nilang kami, tanga-tanga kami dyan sa Kongreso, wala hong problema yon. Yes, kung libelous yung ginawa niyo, o slander, no ha? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. O, tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nga nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Humarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Paano niya nasabi na narco trolls or narco vloggers? Ano yung ano ba yan? Parang speculative ba or meron kayong mas pinanghahawakan? Well, kita mo naman na Christian, yung nasasaktan dito sa tingin namin ay yung mga drug syndicates at saka yung mga illegal pogo operators, no? So, nasa kanila yung pera. Sila yung nagbabayad dito sa mga narco-vloggers na to at narco-trolls na to. Sila yung nagbabayad dito sa mga narco-vloggers na to at narco-trolls na to. Kaya nga, every time we hit on a drug syndicate or we expose isang issue tungkol sa droga, nandito na kagad itong mga vloggers na to. Suddenly, naglalabas sila ng mga statement. There's an upcoming TRICOM set to be convened by the House of Representatives to investigate certain vloggers, certain online actors that may have been unfairly criticizing several House members over these proceedings. Tell us, Congressman, initially, how many vloggers are you eyeing to summon to this TRICOM proceedings? Well, all the vloggers, whether legit or illegitimate, whether pogo vloggers or narco vloggers, you're all welcome. They're all welcome. Si Mama, parang binibilang niya talaga ilang beses po siya pwede mag-absent. Parang, what is the purpose? Gusto niya ba, umiiwas po ba talaga sa committee? It really speaks of the motivation. Kasi ako lang po, whether 2 days or 1 day, pag tinanong mo kung bakit ako absent, sasagot lang po itang tapat. Bakit ako absent? Bakit parang nagbibilang po siya? It really shows. And additionally, on top of that, nagbibilang na nga ng absence, pumunta pa agad sa Supreme Court, which is a bigger question. Wala pa ngang, I think, justiciable action. There's no cause of action. Pumunta na agad sa Supreme Court. Invitation pa lang po, tumakbo na po sa Supreme Court. I think it already tells us na tatakbo mga to. Ayaw po nilang managot sa kanilang mga the actions that they're doing. So, yun lang po on that first question. Nung una, banat ng banat, kung anong banat, tapos ngayon idadaan sa legal. I think it's time for some accountability. General theme of the day, accountability for our words. And you could liken that to libel, you can liken that to slander. But you also have to consider yung organizational. Yung nakikita po natin na parang makinarya na po yung sasagawa ng disinformation. How much more pag makinarya being funded by a foreign entity?
Ako personally, I think that should be criminal po eh. Kapag binibenta mo yung opinion dun sa foreign adversary that would have an interest of putting our society in this array. In addition to that, actually the committee TRICOM is born out from the privileged speech of Chairman Ace Barbers. And basically, if you've listened to the speech of Chairman Ace Barbers, it's more on how do we regulate the operation of this social media platforms, no? Remember, meron naman talagang libel nanalo na nga sabi mo si Atom Araules. So there's already the way on how we can file complaints or libel cases against those who are spreading malinformation, misinformation against a certain individual or organization. But the case that we need to really strengthen here and to look into is how to regulate, because according to the information that we gather from our last hearings, talagang pumapasok na siya doon sa national security. Okay. Pero nga, balak niyo ba magsampa ng kaso? Down the line? Yes. Balak na. I'm sure, alam mo, nag-iisip na nga yung ibang, hindi lang yung mga Quadcom chairs, ha? I spoke to a lot of the members of the lower house, na talagang nagiging biktima. Ginagamit sa politika sa local, Ginagamit, Yung mga kalaban nila sa local, yung mga kalaban namin sa local na wala ang kapanapanalo, dito dito pumupunta sa social media para makapanirang puri na lamang. Dahil alam nila, hindi naman sila mananalo. Okay. Sa information na nakakalap niyo ba, Congressman, mukha bang merong talagang personalidad na nagpapagalaw dito sa mga to? Kunwari, baka kinokontrata ilang mga vloggers para sabihin itong ganito, ikalat yung ganito, pare-pareho yung sinasabi, tapos may pondo. Meron. Yung pondo, no doubt, no? Meron. Yung pondo, no doubt, no? May pondo tayo dyan. Kung kanino galing, alam na rin namin. But we're still validating and getting more information as to who is behind, financing all this, no? Obviously, ang kanilang intention is to defend, to defend someone, is to defend, to defend someone, And it seems that at the moment, naman kung sino yung dinidepensahan, And siguro, just to be fair, dahil hindi pa naman validated at verified yung aming information na sinare sa amin, hindi muna namin ilalabas. But we know very well that there are people, who are these people behind the propaganda machinery to destroy the sitting members of Congress, including the members of the Quad. Okay. Hindi ko naman muna tatanungin kung sino ba sa tingin niyo yung eksaktong mga tao na nagpapagalaw sa mga ito. Pero nung binanggit nyo yung meron silang dinedefend na someone na alam naman natin, base kasi rin sa mga investigasyon na lumabas dyan sa Quadcom, ang talagang tinatamaan dito, yung mga Duterte. Di ba? At yung kanilang mga kaalyado. So ito ba yung mga dinedefend, itong mga vloggers na binabanggit ninyo? Sila ba? Tingnan mo yung mga post nila, di ba? You look at the history of their vlogs and their posts. Makikita mo sinong dinidepensahan nila, sino yung pinopromote nila, sino yung nagbe-benefit sa kanilang vlogging. That's the point. Sino ba yung nagbe-benepisyo? Whether there is an instruction or none at all, iset aside muna natin yon. Pero tingnan natin kung sino yung mga yan para makilala natin. I'm not saying na meron ng orders, merong orders galing sa kung saan para depensahan sila. No. Ang sinasabi ko, look at these vloggers. Sino itong mga to? These are new political analysts, new journalists, so to speak. Naging media na nga iba dyan